Ayun po, good morning po. Nakaka-pressure naman po yung mga sinabi ni Dayan. um, ah, Pakisabi po muna sa katabi nyo, masaya ako na makita ka. Masaya ang Panginoon na nandito ka. Ang text po natin ngayon ay matatagpuan sa Mateo chapter 22, verse 1 to 14. Ito po ay tungkol sa talinhaga ng malaking piging or parable of the wedding feast. Bago ko po i-start, magbibigay muna po ako ng insight sa inyo kung paano po yung kasal noong panahon po ni Jesus. Malayong-malayo po siya sa kasal or sa kasal po ng kasalukuyan. Dati po, ang kasal po is pinag-uusapan po ng parents ng babae at lalaki. Gagawa po sila ng kasulatan or nakalimutan ko po yung tawag, pero yun po yung parang pinipirmahan pagkasal. Yung kasunduan po, pipirmahan na po nila yon. And then, pag napirmahan na po yon, considered na po silang kasal, and then magmi-meet po yung babae at saka lalaki. Pero ang mangyayari po, wala pa pong magaganap na ceremony. Ang mangyayari po, yung babae po, babalik po siya dun sa parents niya, and yung lalaki naman po is ihahanda niya na po yung bahay na tutuluyan nila ng magiging asawa niya. And ang mangyayari po nun, kapag naayos niya na yung bahay nila, babalik po siya sa doon sa babae nang walang notice, or kapag babalik siya, hindi niya po sasabihin na babalik na ako sa ganitong araw. So pagbalik po ng lalaki, kahit wala po siyang notice, pagbalik niya po, magaganap na po yung kasalan. Na malayong-malayo po ngayon sa atin, sa panahon ngayon, kasi ngayon po, kasama na pong nagpaplano ng kasal yung babae at saka lalaki. So, sa parable po natin, kinumpara po ni Jesus ang paghahari ng langit sa isang hari na nagbigay ng isang malaking piging o handaan sa anak niya na lalaki. So, sabi po dito, many people have been invited, but those invited refused to come. So, dun po sa parable, meron pong naging tatlong response yung mga tao. Yung una po is pumunta po siya sa bukid. Yung isa ay pinuntahan niya po yung mga kalakal niya. And yung iba naman po, ang ginawa po nila is nilait po nila yung mga nag-invite sa kanila at pinagpapatay po nila. Pinagpapatay po nila yung mga yon. So, kung pag-uusapan po natin kung ano po yung nire-represent nung parable na yon, so, ang hari po sa kwento or sa parable ay si God, and yung banquet po ay si Jesus Christ, which is, ito po, ang nangyari po is, si God, ang Panginoon, binigay niya yung anak niya or pinadala niya sa lupa para iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Ngunit ang ginawa ng mga tao noon ay dinecline nila si Jesus, at ang nangyari kay Jesus ay namatay siya. And magbibigay po ako ng isang example na isang tao na nakaranas din po ng panglalait, pero ngayon po is nagiging isa po siyang inspiration sa maraming tao. Ayan po. Sino pong nakakilala sa kanya? Opo, tama po si Pastor, si Nick po. Siya po si Nick Vujicic. Tinatawag po siyang a man without limbs who changes lives. So, alam niyo po ba yung katagang
aputol a paa, aputol a kamay, atapang pa rin. Ganon po si Nick Bojisi. Nung bata po siya, nabubuli po siya kasi, yun nga po, may sakit siya, wala po siyang kamay, wala po siyang paa. And nag-cause daw po yan ng depression sa kanya and naging dahilan po yun para mag-attempt po siya ng suicide. And ang gagawin niya po daw sana nun para mag-suicide is pumunta po siya sa banyo nila, pumunta siya sa bathtub, and balak niya daw pong lunurin yung sarili niya. Pero ang naisip niya daw po nung bago niya gawin yon is naisip niya daw po yung parents niya na kung mamamatay man po siya nun, ayaw niya daw pong makikita yung parents niya na umiiyak dun sa grave niya. Kaya hindi niya po tinuloy yung attempt niya na mag-suicide. And nung 15 years old po siya, in-start niya po yung faith journey niya kasama ang Panginoon. And hanggang ngayon, nagiging inspiration pa rin po siya sa marami. Isa po siyang inspirational speaker and yun po ang ginagawa niya. Isa po sa mga bagay na or sa mga quotes na maganda pong naaalala ko sa sinabi niya is ito po. Beautiful things comes from your broken pieces when you give your broken pieces a chance. So, ang ginawa niya daw po kasi nun is para makaalis po siya dun sa depression na nararamdaman niya is naghanap po siya sa sarili niya kung ano po yung makikita niyang maganda. Tapos ang sabi niya daw po nun, okay lang na wala akong paa at kamay. At least may maganda akong mata, sabi niya po. And dun sa kwento po natin, di ba po yun po yung, ang ginawa po ng ibang tao is, nilait po nila yung mga nag-invite sa kanila para pumunta dun sa piging. Ang nangyari po kasi nung pagkatapos nilang patayin yung mga nag-imbita sa kanila, bumalik po yung iba ng inutusan para imbitahin sila. At ang ginawa po ng hari is, inutusan niya din po yung mga tagasunod niya para patayin yung mga pumatay doon sa mga tagasunod niya. Lahat ng tao ay mayroong imbitasyon, mabuti man o masama. Sa kwento po natin, di ba po hindi po nakapunta yung mga in-invite kasi hindi sila invited kung hindi dahil ayaw nilang pumunta. Siguro po lahat tayo every Sunday nagkakaroon tayo ng mga dilema. Sa mga tatay po, parang doon sa example po ni Kuya Epoy nung last Sunday, kung wala daw po sa simbahan si Papa niya, sigurado po nasa bukid. Tapos siguro naman po sa mga nanay, ang dilema nila pag Sunday kapag mag-i-start, pag 6:30, maglilinis ba ako ng bahay o magsisimba muna? And sa mga kabataan naman po siguro, dahil malamig po yung panahon ngayon, siguro po kapag nag-alarm na yung cellphone nila, 5 minutes muna, tapos 5 minutes, tapos na late na. So yon. Marami po tayong ginagawa na nagiging dahilan para iwasan po or hindi makadalo dun sa mga gawain ng simbahan. Pero po sana, every Sunday, nakatatak na po sa utak natin na pag 6:30 ay dapat nasa simbahan ako. And yun nga po, lahat ng tao may imbitasyon, mabuti man o masama. Doon po sa parable natin, may isa pong tao na nakita yung hari na nakasuot ng marumi or hindi siya nakasuot ng damit pang piging. Ang ginawa po ng hari is pinagapos niya po yung taong yon, pinagapos niya yung kamay at paa at tinapon niya po sa kadiliman. So, binigyan na po tayo ng parang yung life po natin ngayon is parang second chance na po para baguhin natin yung mga masasamang ginagawa natin. Binigay na po niya si Lord noon pero dinecline po siya ng mga tao. Kaya ngayon meron na po lahat tayo na invitation para pumunta sa piging na yon. And
sa piging po na yon, ang tatanggapin po is yung mga taong naglinis na ng mga kasalanan. Alam ko po ngayon may dumi pa rin po tayo sa ating katawan, or may mga kasalanan pa rin po tayong nagagawa. Pero sana po ngayon mas mangibabaw na po yung kalinisan, and dapat po ngayon nakapagsisi na po tayo and tinatanggap po natin na si Jesus po ang ating tagapagligtas. Sa Bible po, meron pong mga ginamit si God na mga tao na may maruming nakaraan, pero ginagamit pa rin niya para sa kanyang ministeryo. Isa po doon ay si King David. Siya po ay pumapatay ng mga tao noon, pero humingi po siya ng tawad. Nagsisi po siya sa mga kasalanan niya, and after po noon, ginamit pa rin po siya ng Panginoon para ipahayag yung mga salita niya. Isa pa po ay si Pedro. Di ba po kilala po natin si Pedro bilang yung taong nakalakad sa ibabaw ng tubig. Nakalakad po siya doon sa ibabaw ng tubig dahil sa kanyang pananampalataya. Pero alam niyo po ba na ikinaila niya si Jesus ng 3 beses? Pero hindi po yun naging dahilan para iwan siya ng Panginoon. And hanggang ngayon, nagiging simbolo pa rin si Pedro ng pananampalataya natin, and nagiging isa pa rin po siya sa mga nakakatulong sa atin para mag-grow tayo as a Christian and as a person. Pinadala si Jesus para iligtas sa mga tao, pero nireject nga po siya noon. Kaya ngayon, lahat na po tayo may binigyan ng pagkakataon na linisin yung mga kasalanan natin at baguhin yung mga masamang nakasanayan na natin. So, sa pagbabalik niya po, sana po lahat po tayo nakapagsisi na at malinis na po yung damit na isusuot natin, at handa na po tayong pumunta dun sa piging. Gusto ko lang pong, bago po ako matapos, gusto ko lang pong iwan sa inyo yung lesson ng The Prodigal Son, na kahit ilang beses tayo magkamali, basta piliin nating bumalik sa Kanya, andyan po siya lagi at handang-handa niya po tayong yakapin. And yun lang po, si Kristo higit sa lahat. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong